Panginoon? May lakas na po ba tayo upang muling sumaya sa ating Panginoon? Kung ngayon, sama-sama muli tayong tumayo at magpuri sa ating Panginoon. Purihin natin malakas ang ating Panginoon. Hallelujah! Ayan. May announcement po muna. Okay po. Mag-share po muna saglit. Magkakaroon po muna tayo ng sharing. Magbibihis lang po yung ating manlurto. And then pagkatapos po yung makapagbigay sa kapo, muli tayo sasayaw sa ating Panginoon. Amen? Magkakaroon po muna tayo ng sharing. At ngayon po, tatawagin po natin yung mga kapatid natin na nais mag-share. Hello. Tatawagin po namin sino po sa inyo ang nais mag-share sa mga kabutihan ng ginawa ng Panginoon sa ating buhay. At sino po ang pinagpala rin ng ating Panginoon? Taas po ang kamay. Amen. Taas po natin pinagpala. At ngayon, sino naman po ang nais magbahagi ng pagpapalang yan? Sino po ang nais magsimula? Brother, sa mga sandaling po ito ay patuloy po nating papupurihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Amen po ba? At ang una pong magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay ay ang ating pong kapatid na si Brother Julio Roda. Ayan po, tinatawagan po natin si Brother Julio at yan, isang malakas na papuri po para sa ating Panginoon. Papuri sa Diyos po. Happy anniversary, El Shaddai! Magandang araw po! Magandang araw, Rick! May dala po akong kodigo. Hindi po ako sanay sa sa essay. Kaya medyo konti lang naman po ito. Sanay na sanay po. Pag mas sanay pa po akong magbukit kaysa sumulat ng essay. Bali po, ang pagpapatotoo ko po sa aking anak na nagkaroon ng malubhang karamdaman. Magandang araw po. Magandang araw din po. Ang kabutihan po ng Diyos na binigay sa aking anak nung panahong nasa malubha siyang karamdaman. Ang pagbibigay sa akin ng lakas ng loob sa aking kahinaan, sa aking kalungkutan, nang nung panahong ako'y nasa mabigat, malungkot na kalagayan. November 6 po, bali November 5 po, galing po ako noon sa trabaho. Pag uwi ko po ng bahay, nag-prepare po ako, kumain. Bago nag-prepare po ako matulog. Sa pagsapit po ng gabi na yon, hindi po ako makatulog. Buong magdamag na hindi ako nakatulog. After mga magsi-6 po ng umaga, doon lang po ako nakatulog. Pagdating po ng alas 9 ng umaga, may nag-ring po sa aking telepono, YM. Nung tiningnan ko po, aking anak na panganay. Nagtaka po ako noon dahil Huwebes noon. Sabi ko, bakit? Nagtanong ko, bakit? May pasok to, sabi ko gano'n. Sinagot ko po. Sabi po niya, Daddy, bakit? Sabi ko, wala ka bang pasok? Sabi ko gano'n. Sabi niya, Daddy, sabi niya, si Shin po, hindi na nagising. Bakit? Sabi ko gano'n. Bakit hindi na nagising? Sabi niya. Kasi po, sumakit daw po ng masakit ang ulo. Bago tinawag po niya yung auntie niya, tinanong ko, bakit? Sabi ko, nung pagkagising daw po nung November 6, pagkagising ng mga alas 5, pinaligo po siya. Pagkaligo po niya, biglang sumakit ng napakasakit na sakit ng ulo. Bago nung ginawa po ng mami niya, pinatulog dahil alam naman, dahil masipag mag-aral yung mga anak ko. Kasi po itong anak ko na to, grade 5 na po, 9 years old.
Nagsimula po siyang mag-grade 1, 4 years old. Magpapay po ng July. Di bali po, hindi na nga nakaya, pinatulog. Nung pinatulog po, after 30 minutes, humilik ng napakalakas na hilik. Ginigising po nila, hindi na magising. And then po, yun nga po, dinala muna sa center. Sa Bulacan po itong nangyari, dinala po nila muna sa center. And then po sabi, dali na nga daw sa ospital dahil hindi na magising. Isinugod po sa ospital, sa East Avenue. Sabi po nila, pag na-stroke ka, after 30 minutes, dapat madala ka ng ospital. Siya po, lumipas ang 30 minutes. And then, yung travel papuntang ospital, di matagal-tagal na. Sabi ko nga po, bakit marami ng ospital dyan? Bakit nyo pa dinala sa Manila? Sabi ko ganon. Ang layo-layo nun eh. Sabi ko, bakit ang layo-layo nyo? Doon nyo pa dinala sa ospital, sa Manila, sa ospital pa. Yung pala po, anong nangyari? Dinala rin nila sa ospital. Ang sinabi, dalhin nyo na lang sa Manila dahil doon may magandang pasilidad at saka modernong kagamitan. Dinala po nila ng Manila. Pagdating po doon, pa rin po, comatose pa rin siya. Hindi pa rin nagising. Sinaksakan po ng pangtulong sa paghinga. Tulong po niya, binubomba siya. And then po, sabi po niya, tumawag po ako doon. Pagbaba po ng telepono, tumawag po ako ng Manila. Sabi ko, ano nangyari? Sabi ko, yun nga, si Shen, sabi niya. Hindi na nagising, sabi niya. Sabi ko, bakit? Buhat nun po. Nun yung kahinaan ko sa akin. Sinubok ako ng Panginoon yung kahinaan ko. Ang kahinaan ko nung pala sa aking anak, sa aking mga anak. Nung mga time na yun po, wala po akong magawa. Wala akong magawa dahil nandito ako. Wala rin magagawa ang pera. Walang magagawa ang doktor. Kundi ang Diyos lamang po ang may makakagawa ng mga panahon yun. And then sabi ko, kausapin ko si Shen. Sabi ko, itapat mo yung telepono sa tainga niya. Tinapat ko nung nanay, ng asawa ko. Sabi ko, Shen, kung saan ka man naroroon, sabi ko, mag-pray ka lang sa Panginoong Diyos. Sabi ko, sabihin mo sa Kanya na huwag ka munang kuhain sa amin, huwag ka munang kuhain. At kinausap ko nga ako nung bayaw kong babae, sabi niya, ang kalagayan ng Shen ngayon, anumang oras kukunin siya o hindi, sabi niya gano'n. Di lalo po ako nalugmo sa laki ko pong ito. Sabi ko nga, humagulol ako, laglag ang luha ko, sabi ko gano'n. Sabi ko sa kanila, agulol na gahulgulul ako, yung pala ang kahinaan ko. Binigay sa akin ng Diyos ang aking kahinaan upang hubugin lalo ako, upang mapalapit sa Kanya. Amen. Hindi po nung mga panahon yun, wala akong ginawa, kundi humingi ako ng tulong na panalangin kay Father Arvin, kay Father Cedric, kay Father Alvin, lahat po ng mga pare na hinihingan ko, tinext ko po sila, lahat po sila nag-reply, sabi niya, papanalangin namin ang iyong anak. Sabi ko, humingi rin po ako sa El Shaddai, humingi rin po ako ng mga panalangin, prayer, upang gumaling po ang aking anak. And then po, hindi pa po siya na isisitiskan yun dahil yung mga tubo, pinasok pala lahat sa katawan upang madugtungan pa yung buhay niya. Nung sinitiskan po siya, sabi ng asawa ko, sabi niya, nagkaroon ng malay. Sabi ko, salamat, nagkaroon. Pero nagkaroon siya ng malay, namulat yung kanyang mata. Pero ganun pa rin siya, hindi siya makausap. And then sabi ko, ano nang lagay ni Shen? Sabi ko, ganun pa rin, sabi niya. Hindi po, noon lugmok na lugmok talaga ako sa kalungkutan. Hindi ko alam ang aking gagawin. Ngunit sumanda lang po ako sa Panginoon. Yun lang ang aking hininga ng tulong upang maligtas ang aking anak. And then po, after 3 days po,
nagdesisyon po ang umuwi. Dahil sinabi nga, anumang oras kukunin siya. Sabi ko, hindi ko kailangan ng pera. Sabi ng iba kasi, huwag kang umuwi. Sabi ng mga anak pang iba, sabi ko, hindi ko kailangan ng pera. Sabi ko, ang kailangan kong madatnan ko pa ng buhay yung aking anak. Sabi ko gano'n. Sabi ko, hindi ko naman mahanap ko pa pera, pero yung buhay ng aking anak madadatnan ko. Hindi yung mapapalitan, sabi ko. Hindi po, after 1 week, nakitaan siya ng tubig sa utak. Hydrocephalus. May dagdag pang karamdaman, nagkaroon na ng utak. So, yun po kasi, sumabog yung aneurysm niya po. Ang aneurysm po kasi, yung pamamaga ng ugat natin, lumolobo. Ang lumubo po niyang ugat sa utak, mga 3 daw o 4. Yung isa nun, yun ang pumutok. Yun ang pumutok sa utak niya. Hindi po, nagkaroon po siya ng hydrocephalus. And then, nung mga panahon na po na yun po, kailangan talagang operahan. Doon po sa isa-amin nyo, ang mga kagamitan doon, hindi moderno, pero hindi moderno, at saka wala pong nag-oopera doon sa utak. Ang pamimilian lang namin, Children's Hospital, Makati Medical City o St. Luke's. Yung mga apat na hospital na yon, puro mamahal, sabi ng doktor, maghanda kayo ng ⁻1 milyon to 1 milyon. Sabi ko, saan nakukuha nun? Sabi ko, gano'n, ang mahal. Sabi ko, ang pinaubaya ko na lang po sa Diyos, yung ang buhay ng aking anak, dahil nagkaroon na po, mabilis po ang development ng anak ko yun. After 1 week po, nung nagising siya after 10 hours yata, nagising siya. Nagising siya pero hindi nakakausap. Hindi pagkatapos po nagkaroon siya ng hydrocephalus, yun, nagpagdesisyonan ng doktor at saka na obserbahan nila ang pagiging tulog daw ng anak ko dahil sa doon sa tubig. Nagdesisyon po silang lagyan ng tubo para sa drain. And then nung dadalhin po doon sa operating room, na set na po yung operahan siya, lalagyan siya ng tubo. Nung dadalhin sa operating room, sinabi ng doktor, test natin kung may pakiramdam. Sabi niya, pakiramdam yung bata. Hindi nung dadalhin doon, pinisil ngayon ng doktor yung paa. Umaray! Sabi niya, ay salamat, umaray! Sabi ng asawa ko, sabi ko, umaray, salamat. Na at least, buhay na. Nandun na yung nagsalita. At saka nagmulat. Nung pagkatapos po na malagyan siya ng drain sa utak, pagdating po ng recovery room, nagising siya. And then, nakapagsalita. Sabi niya, nakapagsalita po bago nakikipagpalitan na siya ng conversation. And then po, pagdating sa room, nagutom. And then sabi ko, salamat. Yun po yung mga kwento. Sabi ko, salamat. And then pagkatapos po ng 1 week, lumipas ang mga 1 buwan mahigit, maganda ang recovery, nakikipag-usap na. And then, pag uwi po ng bahay, after 1 month and 1 week, sa bahay po, sumakit naman ang tiyan. Ngayon, ang problema sa sakit ng tiyan, in x-ray, ultrasound, walang nakikita. Sabi niya, and then sabi ng anak ko nung makausap ko, Daddy, may check-up na naman ako. Wala naman silang makita. Sabi na gano'n. And then, niluwas po uli ng Manila. Chinek up po uli. Nakita naman po, appendicitis. Nung araw din yun, kailangan ng pumerma para operahan sa appendicitis dahil masama na nga ang lagay uli. Dahil ng nandiyan naman, sobrang sakit. Naoperahan po ng appendicitis. After 2 weeks na pagdating sa bahay. And then, pag-opera po ng appendicitis, sumasakit pa rin ang tiyan.
mga isang linggo po, pagdating sa bahay, sumasakit pa rin tiyan, hindi makakain. And then, pagkatapos uli ng 1 week, talagang hindi nakaya yung iBag, ang laki na, buong magdamag, hindi na nakatulog. Napag-desisyon na uli na iluwas ng Maynila. Kailangan ulit dahil i-check up talaga hindi makita yung sakit ng tiyan. Yung pala po, ginawa ng Diyos na sumakit ang tiyan para lang tanggalin yung tubo naman sa utak. Pagtanggal po ng tubo sa utak, ginawa ng Diyos na para sumakit ang tiyan, normal na yung daloy ng tubig sa utak. And then po, inalis. Another operation po uli. Inalis naman yung tubo sa utak. And then sabi ko, salamat. Dahil yung tubo sa utak, okay na yung daloy ng dugo. Maganda kasi yung tubo nakalabas dito Talagang kitang-kita mo yung tubo. Pinasok dito hanggang yung drain dito sa may stomach. Nung natanggal po yun, after 1 week, yung hina ng katawan niya ng kaliwa, biglang lumakas. And then, naging normal yung kanyang pagkain, naging malakas, nakakatayo na ng mabuti, hindi na pa ika-ika maglakad. And then po, noong October 13, nag-serve na po siya sa simbahan dahil po sa Kristan po siya. Dalawa po kasi sa Kristan ko anak. Nag-serve na po siya uli. And then, nung last Sunday, tuloy-tuloy na po siyang pagsiserve niya. Napakabuti po ng Panginoon. Basta kailangan niyo po siya, nandyan lang siya. Laging nandyan siya. Kaya po pa, sa lahat po, kung may problema kayo, wag lang po kayo makakalimot. Kung ano man po ang kahinaan nyo, lagi nyo pong ipag-pray sa Kanya. Dahil ang kahinaan ko po, doon lang pala sa aking anak, na hinubog ng Panginoon upang lumakas at lalong magpuri sa Kanya at mapalapit sa Kanya. Maraming salamat po. Amen! Hallelujah! Hallelujah! El Shaddai is the great healer indeed. Amen po ba? Amen. Kaya napakabuti ng Panginoon. Sabi nga, pag tumawag tayo sa Panginoon at magtiwala sa Kanya, tiyak yun, ano man ang hilingin natin, ibibigay ng ating Panginoon. Amen. Buhay pa po ba kayo? Amen! Amen. Sa mga sandali po ito, bubuhayin namin kayo tiyak sa pamamagitan ng masayang sayaw galing sa Prayer Partners of Korea Choir. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Pagtsagaan niyo na po itong aming nakayanan.
hindi lang po pala magaling kumanta, magagaling pa rin sumayaw. Amen. At may kasali po kami doon yung mga magagaling din po nating attender, na sumayaw. Nakisali din po sila pa. Nakikisa din po sila. At ngayon po, tatawag po muli tayo ng isang magbabahagi Amen. ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Ayun po ay walang iba kundi ang ating kapatid, si Sister Gloria Sanguyo. Isang malakas na papuri po para sa ating Panginoon. Hello po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang ipapatuturo po sa inyo kung paano ko ginabayan ang ating Panginoon Diyos dito sa Korea. 18 taon na po ako dito sa Korea na talagang ginabayan ako ng Panginoong Diyos. Hindi niya ako pinabayaan. Minsan, hindi ako nawala ng trabaho sa loob ng 18 years. Kahit isang araw, hindi po ako napakante. Dahil po, alam ng Panginoong Diyos kung ano ang aking layunin para sa aking pamilya. Alam niyo po, nung bago ako nagpunta rito, kaisa-isang property na tinitira ng aking mga anak, amin, naibenta ko para lang ako makarating dito sa Korea. At marami pong nagsasalita sa akin na, maraming kumutya sa akin na, bakit ibebenta ko lang yung aking bahay para lang ako makapag-abroad? Wala na po ako napagpunan. Kasi po, talaga naman po na talagang gusto kong makaahon kami sa hirap, mapag-aral ko ang aking mga anak. Subalit ang Panginoon Diyos, hindi niya ako pinabayaan dahil hiniling ko sa Kanya na, Lord, Ikaw na ang bahala sa akin. At Ikaw na ang bahala sa aking pamilya. Alam niyo po, sa loob ng 18 taon, naipadala ko po ang aking anak dito na tatlo na po. Napagawa ko po sila ng sarili nilang bahay. Pero kung walang bahay, yun po ay inano ko talaga sa aking mga anak na pagawa ko sila ng bahay. Biro nyo, isang bahay na ibinenta ko ang naging kapalit. 5 bahay para sa aking mga anak. Hindi ko inalintana kung anong sasabihin ng mga tao dahil sa inisip ko, ang desisyon kong lumayo, bumalik dito sa Korea ay para sa aking pamilya. Kaya ngayon po, talagang nagpupuri at nagpapasalamat ako kay Yahweh dahil sa paggabay niya sa akin. At ngayon din po na, nung nakaraang buwan, may natanggap na naman po akong regalo sa kanya. Ang inano ko lang po na talagang ibinigay ko ang best ko sa kanya dahil ang Panginoon Diyos, gusto niya, siya muna ang unahin mo. Kahit ano pa man ang layunin mo, kailangan mauna ang Panginoon Diyos. Alam niyo po mga brothers and sisters, hindi po ako nag-overtime, nag-aerobite ng 7 linggo para sa aking anak na hinihiling ko na makabalik siya dito sa Korea. Alam niyo po mga brothers and sisters, yung ika-7 linggo na pagsisimba ko sa Majanggdong, sa paghiling ko na makarating ang aking anak dito, 7 linggo nagkaroon siya ng visa. Napakabait talaga ng Panginoon Diyos. Nung ika-8 linggo, naandito na po siya sa Korea. Kaya po siya, yung anak. Kaya po, nagpapasalamat ako talaga sa Panginoon Diyos na sana hindi na ako mag-aerobite. Lagi na lang akong pupunta sa kung saan ang aming gawain sa El Shaddai. Maraming salamat. Sabi nga po sa Kawikaan, chapter 3 verse 6, kay Yahweh mo, ilagang ang lahat ng iyong balak at kanyang tutupak ang lahat ng iyong lakad. Dahil pag nagtiwala nga po tayo sa Panginoon, sigurado yun, ang lahat ng ating kailangan, si Yahweh magbubugbay. Amen? At ngayon po, tatawag po ulit tayo ng isa pang magbabahagi ng kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Wala po iba kundi po si Sister Nancy Valenzuela. Purihin po natin ang
ng Panginoon. Purihin natin malakas ang Panginoon. Ano po sa ating lahat at happy 21st anniversary po sa ating lahat, lalong-lalo po kay Hawil Shaddai sa kanyang banal na gawain dito sa South Korea chapter. Meron lang po akong ibahaging verse na aking pinagkunan ulit ng kalakasan sapagkat sa pagkakaroon ng spiritual dryness, lahat ng pagsubok. Naroon po. Gusto ko lang po ibahagi muna ang verse na ito bago po. Ano yun? Ayon po sa 2 Timothy verse 1, chapter 1 verse 7 po, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Hallelujah. At tayo naman po sa Revelation 3:19, tinuturuan ko at sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasalanan. Kaya maraming salamat po sa revelation na ito po nabigay sa akin ng Panginoon at inaangkin ko po na sa pamamagitan po nito ng pag-aawit para maluwalhati muli ang kanyang dakilang pangalan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Amen po. Purihin po natin ang Panginoon. Ay po ba, gising pa po ba tayo? Lahat po ng gising pa, magpuri sa ating Panginoon! At ngayon po, tatawag po ulit tayo ng isang kapatid natin na mag-share, si Sister Jocelyn Lenguaje. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Jocelyn Lenguaje. Galing po kaming day group. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi mapayapa at ligtas po kami nakarating dito sa Soul. Kaya maraming salamat. Marami po ako ipapatotoo sa inyo sa kabutihan ng Panginoon sa langit. Pero isa lang po ang i-share at nawalupin ng Diyos. Makarating din po kayo sa anniversary sa November 3 sa day group. At i-continue ko po, isa lang ang i-share ko dito, i-continue ko po, i-share ko kung paano po nagparanas ang Panginoon sa aking buhay.
isa lang po yung share ko sa iyo kung paano po ang prayer ka-powerful po. Kasi yung uncle ko, parang tinuring ko po yung pangalawang father ko po. Last week, grabe po na yung pagsubok. Pero yung uncle ko, sabi niya, last month, August, sabi niya, malala na daw yung pakano niya, sakit niya sa atay. Ngayon, humingi po ako ng tulong sa mga ka-prayer partner ko sa day ko. Kasi every Saturday po, may intercession. Nung sabi ko, tulungan niyo ako sa uncle ko kasi gusto ko pa po siya sana na makasama ng pagbakasyon ko next year. So, yun, salamat sa Diyos kasi bago po siya kinuha ng Panginoon, pinaranasan po siya ng 2 beses na himala sa kanyang buhay. Una po, sa paglaki na niyang tiyan, na hindi ma-explain ng doktor kung ano ang uring sakit ang dumabo sa kanya, pero kumilos po ang Panginoon Jesucristo sa kanya. Kasi pinagaling po siya, nawala po yung laki ng tiyan niya at ako lubos nagpapasalamat sa Panginoon at bininig niya ang aming mga prayer po. Kaya maraming salamat din sa mga ka-group prayer ko at maraming din salamat sa iba pa pong tumulong sa pag-pray para sa uncle ko. At yun po, nagumaling na po siya, nawala na yung laki ng tiyan niya. At blessed din po kami kasi nalibre po siya sa hospital pag-opera nun. Kaya salamat sa Panginoon. At pangalawa po, okay na po yun, no? Tawag na ako sa aking tita. Tita, kumusta po si tita? Sabi niya, salamat sa Diyos kasi okay na po. May mga ilang week po, tumawag na naman po yung mother ko. Sabi niya, yung uncle mo, ano na daw, 50-50. Kasi na-stroke daw po siya. Hindi na makapagsalita, hindi na wala, hindi magalaw yung katawan niya. Kaya sabi ko, ay huwag kayong mabahala, sabi ko, mag-pray lang tayo, may gagawin pa yung si El Shaddai. Yun lang talagang nasabi ko sa mama ko. Iyak na nangiyak nanay ko kasi ayaw pa daw nilang mamatay. Sabi ko, ay kung kaano ng kalooban ng Diyos, kung kukunin na niya, huwag na niyang pahirapan. Yun lang po sinabi ko. Tapos sabi ko sa nanay ko, huwag kang mag-alala mama, tatawagan ko si uncle ngayon na. Ano yun, Chusok po yun, nagpa-practice po kami para po sa presentation sa mga anniversary ng El Shaddai. Umupo po ako sa may hagdanan at shinare ko na rin po sa iba kong mga prayer kung paano po nagparana si El Shaddai sa aking buhay, sa ang mga mahal ko sa buhay. Sabi ko, tumawag ako sa tita ko, tita, asan na si tito? Sabi niya, wala na, iyak na sila, naiyak kasi hindi na daw po makapagsalita ni ganun lang po ang maano niya, masambit niya. Ngayon po, umupo ako sa may hagdanan doon sa church na sa day ko. Sabi ko, ipakiano po sa cellphone sa tenga ng tito ko, sabi ko, kasi Papa po ang tawag ko sa kanya, kasi doon po siya po balik, inano ko ng second father. Sabi ko, Papa, sabi niya, sabi ko, gusto mo pa bang mabuhay? Sabi niya, ganun lang po yung sagot niya. Sabi ko, mag-pray po tayo ng Ama namin, sabi ko sa kanya. Habang po nagpa-pray kami ng Ama namin sa langit, kasi iba na po relihiyon nila, lumipat po sila ng dating daan. Pero hindi ko po inano yun kasi alam ko, isa rin Diyos ang ating sinasamba. Kaya sabi ko, Papa, sama tayo ha. Sabi niya, ganun lang po yung sagot niya. Sabi ko, pagkatapos po namin mag-pray ng Ama namin, sabi ko, Ama namin nasa langit, ikaw ang Ama namin, El Shaddai, sabi ko, ikaw ang Diyos namin sinasamba. Nawa ngayon, Lord, ngayong oras na ito, patuloy mo po pagalingin ang aking uncle. Kung loobin mo po, Ama, sabi ko sa kanya, kung kalooban mo pa po mabuhay pa siya, bigyan mo po siya ng chance na makapagpahingi ng katapatawaran sa kanyang mga kasalanan bago po siyang kunin. Kasi kilala ko po yung uncle ko, kilala ko po lahat sila kung gano'n sila iba po mga ginagawa, mga mali. Kaya sabi ko, Papa ha, magdasal ka kahit tapos na tayo kasi konti lang yung load ko eh. Sabi niya, ganun lang po siya. Alam niyo po, naramdaman ko, para lang doon sila siya saan kasi ano ko yung aninag niya, tapos paano po siya nagpakaramdam sa akin. Kaya sabi ko, magaling ka lang Papa, pinapagaling ka na niya siya. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos kasi 5 o'clock po ng hapon. Tumawag ako ulit sa tita ko, sabi niya, ay salamat sa Diyos kasi nakapagsalita na si Papa, nilabas na po siya sa hospital. Kaya salamat sa Diyos. Kaya sabi ko, thank you Lord, wala talaga posible sa iyo, sabi ko sa kanya din. Tapos nung mga ilang week na po, kaya sabi nga na ibang mga kausap ko na i-share ko ito, sabi niya, ano ba yung tito mo, parang gano'n na daw kasama kasi palagi po siyang pinaparanasan. Pero sabi ko, wala namang imposible pag gusto talagang magbago eh, sabi ko sa kanya. Noong October 18 po, sabi niya na pagod na po siya at sabi niya nakapaghingi na daw siya nakapatawaran sa lahat ng mga kapatid na nagawa niya po ng kasalanan.
Ang sabi ko lang po sa kanya, salamat na lang Lord kung ano talagang kalooban mo sa uncle ko, huwag mo na po mahirapan. Kaya October 18 po, kinuha na po siya ng Panginoong nasa langit, kaya at ako po'y nananalig, nakapiling po siya. Naman salamat. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagmamala niya today sa aming mga buhay. Sa lahat ng mga pagsubok na pinaparanas niya, lalo niya po kami pinapatatag at palalo pa niya po pinapalalim ang aming mga pananampalataya sa kanya. Nawa tayo pong lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Tunay nga po na God is the great healer. Pero sabi nga, lahat po ng buhay natin ay nakasulat kung hanggang saan lang sa aklat ng Panginoon. Amen. At sa mga sandali pong ito, may I present to you the chaplet. Hewadong Filipino Catholic Community at ang ating pong spiritual director, wala pong iba kundi si Father Alvin Parantal, LSP. Hihingan pa po ako, hinatid ko si Noncho doon sa labas. Agad doon sa hagdan. Happy anniversary po ulit no, sa inyo lahat. Ako'y natutuwa na tuwing nagdiriwang tayo ng anniversary. Narito tayong lahat, no, nagkatipon-tipon, nagkaisa sa pasasalamat, pagpupuri sa Panginoon, at patuloy na paninilay no, sa kanyang atas para sa gawain ng bawat isa at bilang isang community no, na ni El Shaddai dito sa Korea. Yung tema po natin ay napakaganda, no? Yung utos ng Panginoon tungkol sa pag-ibig sa Diyos at ang kakibat niyan, pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa Diyos ay mayroong descriptive words, no? Sa Tagalog. Mahalin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong mong pag-iisip. May paulit-ulit siyang katangian. May paulit-ulit na descriptive word, yung utos ng Panginoon. No? Ano yon? Buo. No? Yung pagmamahal sa Diyos na buo, ganap, whole, total. Pero iniisip ko, naka-inspire sa akin sa tema natin ngayon, bago tunay at ganap na magampanan ng tao, matupad ang utos na ito, to love God totally, ay dapat naranasan mo din niya yung buong pagmamahal ng Diyos sa Kanya. Pero siguro po yung salita na buo, mayroong more dynamic word, kung gagawin nating action word, no? To make whole. Nagbubuo. Na bago natin matupad yung utos ng Panginoon na mahalin siya ng buo nating pagkatao, maranasan natin muna paano niya binubuo no, yung ating buhay. Paano niya tayo binubuo sa ating buhay sa mundo. No? How God's love makes us whole once again. Dahil alam po natin, ito yung produkto ng kasalanan. No? Sinisira, winawasak, binabasag ng kasalanan, yung binubuo, yung nilikha ng Diyos na harmony sa mundo. Alam po natin yan sa Aklat ng Genesis, no? Nung magkasalang tao, nasira ang kaniyang self-image, nasira ang kanyang relationship, kanyang intimacy, closeness with God, at sa kapwa, nasira at nawala yun. Ito yung trabaho ng kalaban. Sinisira niya yung ginagawa ng Diyos. Yung effort ng Diyos ay kanya rin sinisira. Kaya yung pagmamahal ng Diyos, God's love makes us whole. God's love restores us to what we are as God's creation, as God's children. Naisip ko po kung paano ipaliwanag itong pagmamahal ng Diyos na buo, pagmamahal ng Diyos na nagbubuo ng buhay ng tao. Na-recall ko yung parable of the prodigal son. Dito, malinaw. Ang ibig sabihin ng ang pagmamahal ng Diyos ay bumubuo. No? God's love makes us whole and total. Alam po natin yung kwento ng prodigal son.
Merong isang matanda na may anak na dalawa, isang araw hiningi ng bunso yung kanyang mamanahin sa ari-arian ng kanilang pamilya. Sabi ng tatay, isang araw, nais ko pong makuha yung aking kaparte sa ating property sa namamanahin ko. At ibinigay sa kanya. So yung bunsong anak nag-decide to live independently on his own. Nag-decide siya na mamuhay ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang plano, dahil buhay na iyon. Ano po? Kaya lumisan siya, tinalikuran yung kanilang sambahayan, yung poder ng kanyang ama, and he spent his own life according to the way he wants. Ano po? Alam po natin anong nangyari doon sa yung ginawa niya sa kanyang buhay, ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang kalooban. Ang title po ng kwento na yan, The Parable of the Prodigal Son. Ang ibig sabihin po ng prodigal ay waldas. Kaya winaldas niya, no? Yung kanyang kayamanan sa mga bagay na walang kabuluhan, sa mga bisyo. Hanggang maubos ito. At nung maubos na, kailangan niyang kumain, kailangan suportahan ang kanyang sarili na masukan bilang tagapag-alaga ng mga hayop. At doon, hirap pa rin siya, nais siyang kumain ng pagkain ng mga baboy, pagkain ng mga hayop. At nakita niya isang araw kung anong ginawa niya sa kanyang sarili. Sinira niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay, ang kanyang dangal. Namuhay na siya ngayon na kasing baba ng mga hayop. And then he realized there is more blessing in the house of his father. Kaya he repented at he decided to go back to his father. Ngayon po, nung siya ay umuwi, after magdusa siya, dito natin makikita paano yung ginawa ng kanyang ama. Malayo pa siya ay patakbo ang ama na sinalubong siya at niyakap. The father receives him with open arms and open heart. Isa po yung una na ang ginagawa ng pagmamahal ng ama, pagmamahal ng Diyos. God receives with open heart, with open arm sa mga nagkasala na bumabalik sa Kanya. Hindi nga siya sinusumbatan ng Ama. Sinasabi ko na nga huwag mong gawin yun. Kaya dito ka na ngayon. Anong napapala mo sa ginawa mo? Anong napapala mo sa kagustuhan mo mamuhay ayon sa iyong kalooban? Sinira mo yung buhay mo. Pero walang salita na ganon. Hindi siya sinabihan ng Ama ng ganon. Walang reprimand. But the Father receives him with forgiveness. Tinanggap siya muli ng kanyang ama na wala man lang panunumbat. Mahirap yung gawin yun. Siguro po, bahagi din ng personal sharing, no? Minsan may mga kapamilya tayo na gumagawa ng desisyon. Diba? Of course, buhay nila yun. Kahit kapatid mo yan, magulang mo yan, na tumatanggap ng sustento mo galing sa Korea. But when they make plans and decisions, sila pa rin masusunod. Di ba? Minsan, isa sa aking mga kapatid, sabi niya, Father, ibinta ko yung aking bahay. Bakit mo ibinta? Bibili ako ng jeepney para mamasada. Sino mag-drive doon? Sabi niya, iba. May kaibigan ako. Sabi ko, saan patitirahin mo yung mga anak mo sa loob ng jeep? I was against that plan. Pero ko, may ibang plano siya, ibang nakikita. Ginawa niya yon. He sold out his house and bought a jeepney na parang second hand. Halos linggo-linggo pinapaayos siya ang jeep na yon. And one day, tumawag sa akin siya. Ako, may nakita akong tawag sa cellphone ko, hindi sagutin ko ito o hindi. Kasi pag tumatawag, mga iyan na yung problema. Pag hindi tumatawag, salamat sa Diyos, maayos sila. Di ba? Ay, sinagot ko. Kasi problema, saan tatakbo yan? Sa mga kapatid, pamilya. At nagsabi siya, yung jeep niya na aksidente, may tinamaan na sasakyan, yung sasakyan na yung tumama sa isa, yung sasakyan na yung tumama pa din sa isa, at sa dulo isang motorsiklo yung tinamaan. Mga 3-4 yung nadamay sa aksidente. At may babayaran doon. Mabuti hindi na napakalaki.
At alam niyo bakit tumawag? Hindi nun dahil ipapaayos sa akin yung mga jeepney na yun o masasakyan, hindi ako marunong yan. Dahil may malaki silang babayaran sa akin humingi ng tulong para ibabayad doon. Bumabalik sa akin. Kasi isip-isip ko sa loob ko, I was from the beginning against that decision. Pero sinunod niya ang ginawa niya. And then, hindi nabigo yung decision na yun, nag-fail. At maraming responsibilidad, malaki. Bumabalik ngayon sa akin. Ako yung mag-aayos ng gusto na nangyari, na bunga ng kanyang desisyon. Diba? Mahirap. Pero ang gagawin ko yan, kapatid ko yan. Alam mo, itatapon ko yan, itatakwil ko yan. I have to do it, no? I have to do something. Pero mahirap, no? Na yung desisyon na yon from the beginning, ayaw mo, pero sinunod nila yung kagustuhan nila, and then pumalpak, ang ngayon bumalik sa'yo, dahil ipapaayos sa'yo yung nasira nila. Ganon yung nangyayari sa prodigal son, no? Nag-desisyon siya na umalis sa poder ng kanyang tatay, sinira ang kanyang buhay, ang kanyang kabuhayan, ngayon bumabalik siya sa kanyang tatay upang maging maayos ang kanyang buhay. Pero walang kahirap-hirap, no, sa ama. Dahil namamayani ang kanyang pagmamahal, namamayani ang kanyang awa. Nakita niya na yung pinagdaanan, yung pinagdusahan ng kanyang anak, alam niya yon, no? Nakita niya yon. Kaya namamayani ang kanyang habag, namamayani ang kanyang pagmamahal. Kaya nung ito'y bumalik sa kanya, alam niya at kilala niya anong nangyari sa lahat. Kaya walang panunumbat, nagbalik siya. He receives the returning son, the sinful son, no? With open hands and with open heart. At ni-restore niya doon pa man din, no? Yung kanilang ugnayan. Anak ko ito, kinilala niya kanyang pagiging ama. Ganun po yung Diyos, no? Yung pagmamahal ng Diyos. When we return, we decide to return to God after everything we have done. Sometimes what we have done, our plans may have been against His will. But when we decide to come back to Him, He receives us with open hands and with open heart, and He restores us, no? As His children, sons and daughters. Yun po yung una, binuuli ng Panginoon ang kanyang sambahayan. Binuuli niya ang kanyang ugnayan sa kanyang anak. Ikalawa po, sabi ng tatay sa kanyang mga alila sa bahay, mga servants, halik kayo, isuot sa kanyang robe, isuot sa kanyang singsing, isuot sa kanyang sandals, no? Yung mga simbolo ng kanyang pagiging anak ng sambahayan. Isinuot uli yun, ibinalik sa kanya. Yung kanyang pagiging anak na kanyang hinubad, yung kanyang pagiging anak na kanyang itinakwil, yung na kanyang tinalikuran nang siya'y umalis, ay ibinalik ngayon ng kanyang ama. He was restored, no? As a son of the household, bilang anak ng sambahayan, no? Anong pinapakita dito ng pagmamahal ng Diyos? God's love restores us as His children, no? Binalik niya tayo ng ating dangal bilang kanyang mga anak na winala, sinira ng kasalanan. Ibinalik. Our dignity is being restored by God as His children. When we come back to Him and ask for His forgiveness. Napaka-ganda po. Ito po ulit-ulit ko sinasabi, no? Sa yung tunay na pagpapatawad. Di ba mahirap din sa tao, di ba? Ginagawa niya yan. Pagpapatawad. Pero hindi talaga siguro tunay na pagpapatawad yung ginagawa natin, maring peke na pagpapatawad, no? Yung baga pirated forgiveness. No? Hindi true, hindi whole. No, hindi po. Bakit? Ito po, ulit-ulit ko sinasabi. Di ba sinasabi natin, pinapatawad na kita. Pinapatawad ko na ginawa mo. Kinalimutan ko na yon. Pero hindi kita maituturing muli na aking kaibigan. I have forgiven you, but you could no longer be my friend. We could no longer be friends. Pwede ba yun? Because true forgiveness restores the relationship. Ito yung forgiveness ni Lord. Ito yung forgiveness sa kwento ng prodigal son.
He was restored as a son, the child of the household. Isinuot ulit yung mga simbolo ng kanyang dangal bilang anak ng sambahayan. Kaya yung forgiveness ng Panginoon, binuo ulit tayo, we are restored into the household. Kaya naging anak muli tayo ng Diyos, tinanggap muli tayo ng Diyos bilang kanyang anak sa kanyang pagpapatawad, ay dapat din ma-restore din po yung ating relationship sa isa't isa. Because our relationship with the Father has been restored by His forgiveness, our relationship with each other, with one another, should have been restored also. Pero anong nangyari doon sa elder son? Nung marinig na mayroong piging, kinakata yung mga binabatabang guya dahil nagbalik yung alibughang kapatid niya. Hindi niya matanggap. Galit na galit siya. Nung kausapin niya ang ama niya, itong ginagawa mo? Buong buhay ko dito ko ginugugol sa paglilingkod sa iyo. May isang maliit na kambing. Hindi mo man ako pinarangalan. Itong anak mo na winaldas ang lahat mong kabuhayan nung bumalik. Party ka pa, nagkaroon pa kayo ng piging, pinakatay mo yung mga pinataba ng mga hayop. Hindi matanggap nung kanyang nakatatandang kapatid, itong kanyang kapatid na bunso. Parang ayaw niyang i-restore yung relationship nila bilang kapatid, bilang kapamilya. Kaya sabi ng ama, magsaya tayo dahil ang iyong kapatid ay nawala at natagpuan, nakita na ngayon. Siya'y namatay, ngunit ngayon ay muling nabuhay. Kaya dapat itong nakatandang kapatid, tignan niya yung nakita ng kanyang ama. At tanggapin niya yung nakita ng kanyang ama. Kaya ganoon din po tayo sa ating ugnayan. We have to forgive, accept, and love one another. That not because we like each other. It's because God has forgiven us. God has loved us. No? God has accepted us back into His arms. Titingnan natin, kilalanin natin, tanggapin natin yung nakita ng Diyos sa kapatid natin. Mahal ng Diyos yung kapatid natin, ang bawat isa sa atin. Nakita ba natin yan? Kinikilala ba natin yan? Sinampalatayanan ba natin yan? That's why our relationship has been restored. Our relationship with God and with one another. Because we have seen and believe in what God has seen in each of us. No? Kagaya po, I think nakwento ko rin dati ito, nakulit-ulit ng mga kwento. Yung nanay ko before namatay, sinabi niya sa amin, gaano niya kamahal ang bawat isa. Sabi niya yung elder brother namin, mahal niya dahil first son, muntik siya mamatay nung pinanganak. Ganoon din yung isang brother namin, nung pinanganak din, baliktad, no? Nauna yung paa, nahirapan din siya kaya mahalin niya yon. And then yung aming bunso, dahil babae, ay mahalin niya. Ako, mahalin niya ako dahil kamukha ko na yung tatay ko. Mahal niya kami lahat in a very unique way. Ay wala nang nanay namin. Pag may nagkasakit, may nagka-problema, nangungulit ang isang kapatid. No? Minsan, maaaring dahil sa pangungulit nila, ikaw marami ka rin problema sa ministry o sa ano, medyo umikli yung pasensya mo. Pero nung isipin ko na mahal kami lahat ni Mama, mahal ng aking ina, yung bawat isa na aking kapatid, kaya dapat ko rin silang alagaan, dapat ko rin patuloy na mahalin sila kahit paminsan-minsan makulit. Ganon sa ating ugnayan sa kapwa. Kung mahal natin ang Diyos, alam natin na binuo ng Diyos ang ating buhay, pinatawad tayo niya, patuloy tayo niyang minamahal, mamahalin din natin yung kanyang mga minamahal na ating kapwa. Kaya yung pag-ibig ng Diyos ay nagbubuo muli ng ugnayan. Ugnayan natin sa Kanya at ang ating ugnayan sa kapwa. God's love restores relationship. Amen? Amen. At panghuli po, yung nabanggit ko na kanina, no? Na nung magkausap na sila ng mga servants at tong elder brother, sabi niya, madali, magdiwang tayo, patayin yung mga pinatabang guya. Dahil ang anak ko ito ay nawala, ngayon natagpuan, siya'y namatay, muling nabuhay. May nakikita ang ama doon sa nagkasalang anak na nagbalik. Ano? Siya noon ay nawala, ngunit natagpuan ngayon.
natagpuan na niya ang kanyang sarili ngayon. Natagpuan, na-realize na niya ngayon na mapagmahal ang kanyang ama, na masagana ang buhay sa piling ng kanyang ama. Siya'y namatay na sa kanyang kapalaluan, sa kanyang kayabangan na magsasarili, sa kanyang kayabangan, sa kanyang pride to live independently on his own. Namatay na siya sa kanyang nakaraan. At siya'y bagong buhay na ngayon, bagong tao na ngayon. At yun yung nakikita ng Diyos, ng Ama. No? So, ang pagmamahal ng Diyos ay nagpapanibago. God's love renews. No? Binibigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong future, panibagong pagkakataon na makapagsimula sa ating buhay. Ganon, sa kwento na ito ng bubuo ng buhay ng tao ang pagmamahal ng Diyos. In His love, God receives us. In His love, God restores our relationship. In His love, God renews our life. Sana sa occasion na ito ng pagdiriwang ng anniversary ng gawain ng El Shaddai, dami natin yung pagmamahal ng Diyos. Kung paano niya tayo na-receive at tinanggap. Paano niya ni-restore ang ating buhay. Paano niya tayo pinapanibago, ni-renew. Kung ating naramdaman, na-realize yan, andun yung apoy, yung udyok, na mamahalin din natin ang Diyos ng buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng ating buong puso. Yan lamang po at happy anniversary po sa inyo. Maraming salamat po, Father Alvin Parantag. Maraming salamat po, Father. Ayan, napakaganda po ng mensahe ng ating butihing chaplain. Ano po, ang pagmamahal daw po ng Panginoon ay buo at hindi nanunumbat. Amen po ba? Ayan, tuloy-tuloy na tayo, brother. Maraming nakahandang magbibigay ng kanilang talento. Amen. Nangagaling sa Panginoon. Amen. At sa mga sandali pong ito ay tinatawagan po namin si Sister Joy Tunggala at bilang representative po ng Hewado Filipino Catholic Community. Amen. Isang malakas na pagpapalito para sa ating Panginoon. Okay, happy anniversary po sa ating lahat, lalo sa ating namahal na namin El Shaddai. At patuloy po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng kantang ito ay ibinabalik ko sa ating Panginoong Diyos ang blessings na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Para po sa ating lahat. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I'm not holy, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, have a good time to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and the fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not worthy, and this close than I do. I don't have much money, but Lord, I have you. And to me, that's all that matters. How I wish they could see. Thank you, Lord,
Amen. Minsan kayo po, ang susunod po na magbabahagi ay ang kapatid po natin mula sa Tegu Group.